Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang. Energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Daughter of Pentacles, Four of Cups, at Page of Cups. Anong meron dito? Bakit ganun? Collaboration, teamwork, cooperation. Mukhang tinanggihan. Maganda ko i-clarify natin, di ba? Tungkol saan ba itong Three of Pentacles? Three of Pentacles na din to. Ano kaya yun? Wala akong makuhang information dyan. Gagamit tayo ng ibang deck ito. Well, ang dating sa akin, since may dog tayo at ito, cross, love reading to. Okay? Remember, meron tayo nitong letter. Kasi overall, ang dating sa akin, may someone na gusto ng new beginning ito saka to. Para siyang new opportunity. May someone na nag-aalok ng opportunity, at opportunity ay all about relationship. Kaya lang kasi in relationship na yung isa, okay? Kaya ni-reject yung offer ng relationship, whether galing to sa ex or new suitor o new love interest. Nanggaling yung offers through social media, sa chat, text, email, ganon. Message proposal message, through message, hindi siya through call or through one-on-one communication o person or in person, okay? Walang ganon. Kumbaga, yung proposal ng relasyon ay ipinahayag
sa pamamagitan nga ng social media, chat, text, email. Tinanggihan dito tapos nag-sorry kasi nga hindi pwede. Ganyan dating, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Yan yung tinakbo ng story. Okay? Buti na lang naging loyal yung in a relationship. Okay? Ang bilis ng reading natin, 5 minutes lang. Since nag-end na tayo dyan, maglalagay tayo ng clue. Okay? Love reading naman to, di lalagyan natin ng clue. Ito yung possible partner ng Capricorn sa reading na to. So, ang possible partner ng Capricorn sa reading na to ay Cancer, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius o Gemini. So, yan yung partner ng Capricorn sa reading na to para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Ngayon, kung hindi para sa inyo itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Ito, Libra. Naging dalawa na. Libra, Virgo, o kala ko air sign lahat to. Aquarius lang pala. So, ulitin ko, itong huli ay kakilala. Okay? Ito yung zodiac sign niya. Libra, Virgo, Aquarius. Ngayon, dito naman tayo sa pang-clue. Okay? So, ito naman yung description. Kung hindi man para sa inyo itong clue na lalabas, di baka para sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Lalaki. Siguro yung lalaki may skin condition o sakit sa balat. Australian. Teka, nagdagan na rin natin ng isa pa. Kalbo. So, maaaring siya lahat to. Lalaki may sakit sa balat o Australian o nasa Australia o kalbo. Ngayon, kung di yung lalaki yung may sakit sa balat, Australian o nasa Australia, di syempre yung partner niya. Kumbaga may someone na may skin condition, sakit sa balat o nasa Australia o sabihin natin walang Australian o walang kinalaman ng Australia dito, walang tao na nasa Australia. Di foreigner na lang. Ngayon, kung di pa rin, di papasok na to sa taong nasa abroad or long distance relationship. Pero ito hindi mababago, kalbo. Yung lalaki ay maaring kalbo. Ngayon, ito regardless kung sino to, babae, lalaki, na energy o tao, may someone na may skin condition. But again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kung hindi fit, di huwag nyo napansin. Poise na yung table ko. Kasi mainit dito. Hindi naman pwede maglagay ng electric fan at tawag dito. Maingay sa video. Kaya pawis na rin yung card. Tanggalin ko lang yung pawis. Ayun, pawis pa rin.
So, ngayon, dito naman tayo sa ibang scenario. Lalagay tayo ng ibang deck. So, sa deck na to, may reverse. Kanina, walang reverse card eh. Dito meron. Kaya lang, may kodigo. Kasi hindi talaga ako nagbabasa ng reverse cards. Kasi lalo akong naguguluhan. Pero sa case na to, meron. Kaya maganda, diba? Maiba lang. So, maganda naman, no? Pero ito, hindi natin masabi kung ano ba to, healing o disconnection, o reflection, contemplation. Ano ba itong Four of Swords? Gusto rin sumama dito. Sama ko na nga. Ayan. Nagtatlo na to. So, ano ba yung Four of Swords natin? Kasi nagmukha na nga siyang contemplation. May someone na nagko-contemplate, nag-iisip-isip, kasi somewhat may something na napapabagabag sa isip niya dito. Malamang love reading to, may lovers eh. Ayun. Meron kasi tayong justice at the world. So, iniisip ko, ano bang klaseng reading ito? More like long distance relationship. Pero mas tatama to sa foreigner yung partner or nasa abroad. May someone na nasa abroad. Okay. Ayan. Yung clarity daw dito, makukuha niya dito. Take time out and the answer will come. Parang darating yung clarity through meditation. So again, may someone na confused dito eh. Lalo nga kung malayo sila sa isa't isa, nasa foreign land, yung isa sa kanila, or foreigner, yung partner. So kung dito para sa inyo, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo, nasa ganitong sitwasyon ngayon, di ba, may bumabagabag sa isip niya na para bang makukuha niya yung sagot sa isip, sa katanungan niya sa isip through meditation. Ngayon dito na papasok yung the lovers, na kung ano man yung challenge na maaring kaharapin ng bida dito sa reading natin, eh mukhang ma-overcome naman, at nandito nga yung the lovers. Siya yung pag-overcome ng trial, lalo na kung relationship yung topic. So kaya nandito yung magician, no? Ito yung card ng manifestation, di ba? So more like, sabihin natin ang minamanifest ay unity, lalo't nagkakalabuan. So may chance pa na magkaayos pa, di ba? Ang relasyon na to. So may something na magpapabagabag ba? May ano ba 'yan? May something na magpapabagabag ba sa isip ng bida natin, Ayan the thing. Pero
Through meditation o sleeping, resting, relaxing, dun darating yung sagot. Sagot sa tanong sa isip. Anyways, love reading din yun, no? So, dahil love reading, lalagay tayo ulit ng zodiac sign ng partner. Ito yung possible sa zodiac sign ng partner. Cancer, Aries, ano to? Hanged Man. Di Pisces. So, ulitin ko, Cancer, Aries, Pisces. Ayun, kung di man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible to zodiac sa inyo, Virgo, ito Pisces, Taurus, so, same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue, di baka tumama dun sa person nyo kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, yung partner ay mas matanda sa bida natin. Siyempre, ang bida ay Capricorn. May balbas daw. So, kung hindi ganun, baka ganyan na talaga. Balbas sarado. Kasi may iba na balbas lang talaga. Walang bigote. May iba naman bigote lang. Baka ganyan na nga yung itsura, balbas sarado. Or baka nga balbas lang. So, alin man sa dalawa. Basta may buhok na lang. May buhok sa mukha. Bilugan ng mukha. Shape ng mukha. So, may someone na ganyan ng itsura. Ito. Same sila ng height. Yung mag-partner dito, same sila ng height. So, ulitin ko. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin na fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Anyways. Ibang senaryo ulit. Ay, senaryo. Tapos na pala tayo dito sa collective reading. Dito na tayo sa general prediction. So, kung sakaling magbalak ang iba sa inyo ng paglilipat ng bahay o pagli-live-in, yung pag-move in together, hindi siya advisable sa period na to. Kaya sabi, patience. Just a few more months, good things come to those who wait. So, sabi dito, change of residence, moving in with your partner. So, again, di advisable tong change of residence at moving in with your partner. Sa buwan na to, pinaghihintay nga kayo dito kasi hindi pa panahon. Okay? May reward daw kung maghihintay. Ngayon, may distance tayo. You and your partner may be physically or emotionally distant. Communicate. Compromise, forgive, work it out. Maraming pwedeng case. Sabihin natin long distance relationship. At hindi pala. Sabihin natin crush. Crush lang. So, kung ganon sitwasyon, madalas sila mag-uusap sa period na to kung crush. Okay? Ngayon, yung mag-ex din na long distance relationship, pwede rin ang topic ng compromise or reconciliation. Ngayon, kung magkarelasyon na talaga at doon na papasok yung long distance relationship, doon papasok yung
communication issues. Okay, nasabi dito, you and your partner may be physically or emotionally distant. For some reason, dun tayo papasok sa long distance relationship na mukhang magiging cold. May someone na magiging cold sa communication or matipid mag-reply or hindi madalas mag-usap. Pero kung dumaan man sa ganong stage of phase, mukhang maayos din naman. Don't worry. Ngayon, dagdagan ulit natin. Ilan ba ito? Dalawang spread na tayo. Ito maganda. Tell the universe exactly what you want. Diyos ko. Ano ba yan? Si someone is too full of themselves. Diyos ko, anong combination to? Depende sa iba sa inyo. Sabihin natin aware yung iba sa inyo na yung taong gusto nilang makausap ay narcissist o baka diagnosed na narcissist na talaga, na parang kahit ganun yung ugali niya o behavior na di gusto ng iba sa inyo, gusto pa rin nila ma-manifest. So, be careful of what you wish for. May tendency na, yun nga, ma-manifest nila itong taong to sa buhay nila. Either as a relationship partner o magkabalikan sila. Kasi mag-ex na sila. Pero again, regardless kung may awareness o wala. Ay, literal na may awareness pala to. May awareness yung iba sa inyo. Na yun nga, narcissist yung taong nagugustuhan nila. Pero gusto pa rin nila. Di yan. Ma-manifest nila sa buhay nila. So again, ma-manifest nila sa buhay nila either bilang relationship partner, kung single, or magkakabalikan sila ng ex niyang narcissist. OMG. So again, ulitin ko, be careful of what you wish for. Kasi mahirap yung ganitong senaryo. So hanapin nyo na lang sa internet ang mga detalye tungkol dito kung di kayo masyadong aware. Okay? Or sabihin natin kung paano aayos pa rin somehow ang ganitong klaseng sitwasyon kahit na may pagka-narcissist yung tao. Intuition, vacation. Kasi may the red flags you ignore now will come back to bite later. You will be traveling. Ang dating kasi may intuition ng iba sa inyo na kakaroon ng aberya. Parang binabalaan na yung iba sa inyo through bad omen na may nagbabadyang panganib. Kapag tinuloy pa rin nila itong traveling o vacation nila somewhere sa period na to, ngayon kung ituloy pa rin nila, mukhang doon na papasok yung naghihintay na danger. So again, hindi natin masabi kung ano yung danger na yon. Pero kasi parang binigyan na ng warning yung iba sa inyo through intuition or bad omen symbol, kaya lang di pa rin nakinig, tinuloy pa rin yung traveling. Tapos who knows, baka bumagyo, na-stranded sila sa lugar, ganun parang kakaroon ng accident, delubyo, o misfortune sa lugar na yon or along the way. Kaya binibigyan ng babala ng spirit guides o ancestors o angels yung iba sa inyo. Kaya malaki chance na hindi nila susundin. Tuloy pa rin sila dun sa traveling na gusto nilang puntahan.
Ngayon, doon lang nila ma-realize yung sinasabi dito na yung panganib ba na in-ignore nila kung kailang huli na ang lahat. So again, kung may ma-receive ang iba sa inyo na red flag, hindi naman lahat ng traveling ngayong period ay mapanganib. Depende nga kung may makukuhang intuition ng iba sa inyo or bad omen symbol. So kung may makuhang ganoon na information na tungkol sa intuition, bad omen regarding traveling, wag na ituloy. Diba? Doon yung papasok. Pero kung wala namang nabavibe na negativity ang iba sa inyo at nakaschedule na tong traveling, di go. Diba? Ganun lang yun. 26 minutes na pala to. So, dahil mababa na tong video na to, dito na tayo sa general advice. Last deck na to. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So again, ito na ang general advice natin sa period na to. So sabi 1111. 1111 is an important number for twin flames, symbolizing harmony and balance in soulmates. So ito, indication, watch for signs that lead you to true love. At ang uli, happy, embrace your loving connection and be happy. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.